Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Birada po. At syempre, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programa, magiging ating mga kababayan sa abroad na walang sawa, na sumusubaybay at sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. At syempre, ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagi pong gumagawa ng kabutihan sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga Pilipino at mga dukha na kung saan talagang pinapakita niya na mahal niya ang mga maralita. At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, na walang sawang tumutulong po sa inyong lingkod. At syempre, sa ating mga kababayan, higit sa lahat sa mga Pilipino, maging sa mga kababayan natin sa abroad. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ako po kasi ay nababahala. No? Ako ay nababahala sa akin pong mga natatanggap ng mga impormasyon. Lalong-lalo na po ngayon, talagang grabe. Grabe po ang sitwasyon ngayon dahil ayon po sa akin natanggap na impormasyon, itong ating mga kalaban, talagang ginagamit yung kanilang mga pera hindi lamang po sa pamumulitika. Ginagamit nila ngayon ang kanilang pera para po suhulan yung mga kababayan natin na nasa matataas na posisyon. Ano ba yung mga matataas na posisyon na ito? Kagaya po ng mga kapatid natin na mga kasundaluhan. Lalong-lalo na yung mga opisyal nito. Maging ang ating mga kababayang mga kapulisan. Lalong-lalo na din yung kanilang mga opisyal. So balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, na isa sa target ng ating mga kalaban ay suhulan yung mga opisyal ng kapulisan at mga militar. Para nang sa ganon ay makakuha sila ng proteksyon. Sa totoo lang, kahit hindi naman sila magbigay ng anuman, pabuya, ganito, ganyan, o payola, talagang trabaho naman ng pulis at saka militar na bantayan ang mga Pilipino. Pero nakuha ko kung bakit kailangan nilang bayaran. Kung bakit nila sinusuhulan. Balita ko po kasi, marami po sa mga kalaban natin ngayon na kumukuha ngayon ng mga guns. Kumukuha ng mga taong magiging private army nila. Na kung saan yung mga armas na dala-dala nito ay walang mga lisensya. Bakit pa nila kailangan magpalakas? Bakit kailangan nila bayaran yung mga opisyal ng ating bansa, kagaya ng mga general, colonel, major, kapitan at iba pa? Ayon po kasi sa natanggap kong impormasyon, kaya kinakailangan nilang magbigay, magbayad o bayaran o manuhol ng mga opisyal para nang sa ganon walang bulyilyaso. Gets nyo naman po siguro ang ibig kong sabihin. Natural, kapag mayor ka, tatakbo kang mayor o re-electionist ka, pag nahuli yung tao mo, walang kaso. Lusot. Kasi meron ng timbre, meron ng lagay, meron ng usapin o kumbaga meron ng agreement na basta may pera lang, lahat ng tao mo pag nahuli namin libre. So gagamitin ng mga kalaban natin yung kanilang mga pera para yung kanilang mga goons, mga tao, mga tuta, mga private army ay makapagdala ng mga armas kahit hindi naman otorisado. So, kaya ko sinasabi ito, mga kababayan, sorry. Kaya ko sinasabi ito
para mag-ingat po yung ating mga kaalyado. Kasi alam ko na ang mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, susunod yan sa ipinag-uutos o sa rules na ibinababa ng COMELEC. Ngayon, para saan ba yung mga goons na to? Para saan ba yung mga private army na to? Alam nyo po kasi mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala nyo yung panahon ng tayo po ay bumabatikos dito kay Arnie Tevez, diyan sa Negros Oriental. Kaya po siya namamayagpag, kaya po niya napapaboto sa kanya yung mga tao. Dahil siya ay mayroong mga private army. Meron siyang mga goons na kung saan may daladalang mga armas na talagang nakakapatay. Delikado sa buhay ng mga taong gustong patayin nitong mga armas na ito o ng kanyang mga tao. Kaya siya namamayagpag dahil nagagamit niya yung kanyang mga goons, private army, para manakot, para mapuwersa yung mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental na iboto siya. Kaya nga, ang tanong, bakit hindi nahuhuli? Bakit hindi naaano yung mga tao ni Tevez? Kasi, kung maalala ninyo, nabanggit na natin o napag-usapan na natin dito sa ating programa dati yan, na kaya pala ganun, dahil sa si Tevez ay malakas sa mga hepe. Malakas, bakit? Dahil may buwanan silang natatanggap. Kung hindi nga ako nagkakamali noon, ayon sa ating mga resource person na nagbibigay sa atin ng info, every month nakakatanggap ng 50,000 ang bawat police station na nasasakupan ng distrito ni Arnie Tevez. Diba? Kaya nga, kahit anong gawin niya, hindi nahuhuli yung kanyang mga illegal na aktibidad. Kagaya na lamang ng shabu. Namamayagpag yung kanyang negosyong shabu na kung saan nanggaling sa pamilyang Duterte. Diba? Hindi siya nahuhuli. Wala siyang kaso. Kasi maging yung korte na i-impluwensyahan ng kanyang pera. Maging yung korte, yung huwes, yung abogado, yung piskal ay nai-impluwensyahan ng kanyang kapangyarihan dahil nga sa meron siyang mga private army na may daladalang armas na talagang makakapatay. So, ngayon, bakit ko ba naging topic ito dito? Alam ko naman na hindi lang ako ang may alam nito. Alam kong napakarami pang Arnie Tevez na nabubuhay ngayon o namamayagpag ngayon sa ating bansa na hindi pa lamang nabubunyag. Pero natitiyak ko na maraming Arnie Tevez ang nandiyan pa. Marami pang mga congressman na mala Arnie Tevez ang pag-uutak. So, alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, sana magampanan o makita ng COMELEC yung mga posibilidad at mga pwedeng mangyari. At yung nangyayari na. Kaya ko sinasabi dito, kasi baka naman pwedeng agapan o baka pwede naman kumilos na ng agaran ng ating COMELEC. Kasi lantaran na po ngayon, makikita ninyo. Pag naglalakad ng isang kandidato, akala mo yung mga nasa paligid niya, walang mga armas yan, meron yan. Baka dun sa 30 pirasong mga nasa likuran niya, isa lang ang may lisensya dyan. Yung karamihan dyan, wala. Pero bakit hinahayaan ng mga pulis? Hindi niririkisa ng mga pulis. Kasi baka may timbre. Diba?
So, baliwala yung pinatutupad na COMELEC ban, gun ban. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa aking lang experience, sa aking lang mga karanasan, tuwing may eleksyon kasi, sa nakikita ko lang ang unang-unang iniisip ng mga politiko para sila ay makapagdala ng mga armas, kailangan nilang maging malakas sa may mga otoridad. Lalong-lalo na sa mga pulis at militar. Kaya isa sa kanilang mga nilalapitan ay yung mga opisyal ng kapulisan at militar. Diba? Yung iba pa nga dyan, mismo mga pulis nagpapagamit sa mga politiko tuwing eleksyon, nagiging personal bodyguard, nagiging mga aso. Imbis na naka-duty doon sa kanilang mga dapat dutihan, nandoon nag-duty at nagiging aso, nagiging mga tuta ng mga politiko. Ngayon, hindi nakikita yon dahil ang tanging may alam lang doon, yung politiko, yung pulis o militar, at maging yung kanilang mga opisyal lamang. Hindi nasisilip yon ng COMELEC. Hindi nasisilip yon. Kaya ako nagsasalita dito, ako'y nananawagan sa ating mga kapulisan, lalo na sa mga opisyal ng ating Philippine National Police, maging ng ating AFP, na kung maaari sa panahong ito, baka pwede namang bantayan nyo mismo yung mga kapwa ninyo o mga kabaro ninyo. Kasi natitiyak ko na talagang isa sa gagamitin ng mga politikong sakim sa kapangyarihan o sakim sa pera at kapangyarihan yung mga nasa otoridad. Kung maaalala ninyo, nung panahon ni Tebes, isa sa ginagamit niyang tagatumba, pasensya na po, ay mismong mga pulis. Mismong mga pulis. Ngayon, bakit ba pulis ang ginagamit niya para tagatumba ng mga politikong kalaban niya sa politika? Kasi pag pulis ang ginamit mo, pag nakabaril dito yan, pagdating sa dulo, hindi malalaman kasi pulis nga eh. Automatic kasi sa isipan ng mga tao kapag may binaril, ang bumaril sibilyan. Kundi sibilyan, NPA, kundi NPA, bandido, kundi bandido, masasamang loob. Yun ang tumatatak agad sa ating mga kababayan. Pero hindi nila alam na yung nangyayaring patayan, ang may kagagawan niyan ay yung mga may uniforme. Mga taong nasa gobyerno o mga taong mayroong kapangyarihan. So, kaya ko sinasabi ito dahil natitiyak ko, alam naman natin tuwing eleksyon hindi maiiwasan talaga na mayroon talagang mangyayari diyang inggitan, siraan, patayan. Kaya ko sinasabi ito para po hindi lamang yung mga tawag nito, mga politiko ang bantayan natin. Ang masilip natin o masilip ng COMELEC. Dapat silipin nyo rin, alamin nyo rin kung ano ang status, kung ano ang ginagawa ng mga opisyal ng ating bansa dyan sa AFP at sa PNP. Dahil madalas po tuwing eleksyon na ang ginagamit nila ay yung mga nasa uniforme. Minsan ang ginagamit ng mga politiko para pumatay ng kapwa nila politiko ay yung pulis at militar. Hindi ko sinasabi to para tayo'y manira.
Dahil yan naman po talaga ang katotohanan. So, sana din, dun sa mga politikong hindi natin kaalyado, lumaban kayo ng patas. Huwag niyong gamitin yung kapangyarihan, pera, para lamang sa sarili ninyong interes. Kung sakaling ayaw ng taong bayan sa inyo, tanggapin ninyo. Hindi nyo kailangan magpapatay. Kasi baka naman talaga hindi nyo pa panahon. Baka kailangan lang pagpakitang gilas ka muna. Baka kailangan lang ipakita mo na totoo ka. Huwag mo pagpilitan ng sarili mo. Meron kasi ba mga politiko na kaya nakikipagsabuatan sa mga opisyal ng pulis para kung sakaling talo siya, makaganti man lamang siya sa pamamagitan ng kanyang pagpapapatay sa mga politikong tinatalo siya o tinalo siya. Diba? So, kaya ko po nabanggit dito to dahil hindi po to tinatapik Hindi po to pinag-uusapan doon sa ibang mga vloggers. Kasi nakatutok sila sa mga issue na Tayo dito, ang pinag-uusapan natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari na hindi na pag-uusapan ng iba. Diba? So, doon sa ating mga kapulisan, isa lang po ang aking panawagan. Sana po'y manatili ang inyong dignidad, manatili ang inyong prinsipyo, at sana'y tumayo kayo para sa mga Pilipino. Ipakita ninyo na mga kapulisan, kasundaluhan, ay hindi mga taong nababayaran ng mga politiko para lamang maging uto-uto, para lamang maging aso, para maging mga kriminal. So ipakita ninyo ang mga pulis, militar ay mga professional na tao na mayroong paninindigan para sa bayan, na handang maglingkod para sa kapayapaan. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.